Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin na iyong first half ng July 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai. May salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments, sa mga nagpa-personal reading, sa mga nag-hype ng aking video. Marami pong salamat. Sa mga gusto ng personal reading para sa details. Ilalagay ko dyan sa screen yung aking FB, dyan sa video. Pakicheck na lang para hindi rin kayo ma-scam. Yan, sa mga gusto nyo lang is energy lang talaga gusto nyo makuha. General reading tayo, Aris, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran na tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Kaya tayo ng angel guide. Use your own intuition ha. Gawin yung guide yung mga warning. I-analyze nyo, i-reverse nyo, pilitin nyo maiwasan para hindi maganap o mangyari. Okay? Okay. Aris. Meron kang dog barking. Maaring nahado yung point na meron kang mga aso no, sa iba. Advice from a friend. Also, may mga magbo-voice out, no? Or maybe nahado yung point na may magbibigay ng advice sa'yo, ng guide, ng help, or ikaw ito sa kanya. Tandaan nyo palagi when it comes to a friend, hindi lang yan as a friend, hindi lang siya friend mismo. Mga kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung sino man yan, okay? Pasok yung sarili nyo. Or maybe ikaw ito sa iba. And also, you have the November. Pwedeng November is, may kakilala ka November ang kaarawan. Also, November is the 11 minutes, 11 hours, 11 days, 11 weeks. Kung 11 weeks yan, 4, 8, 12, ay kayo na magsuma, napaka naman, susumahin ko pa, di ba? O kaya naman 11 months, di ba? Or pwedeng by November, yeah. Dito sa sitwasyon na to is there's a changes happen into your life when it comes in this November or sa mga nabanggit ko na na date. Yun na nakikita ko dito. And also, ito kasi sun kasi yan. Ibig sabihin, there's a hope. Andun yung point na unting-unting magkakaroon ng solution sa ibang aspeto ng buhay mo kasi magme-melt yung ice din. Nandun din yung points. Pero, syempre, mag-ingat pa rin kayo sa sarili nyo kung may mga health issue kayo or sa family mo o kaya naman is nandun yung point na baka magkalagnat kayo, magkasakit kayo, masama pakiramdam nyo, anak, huwag mong sirain yung yung mga nakikita ko dito, ingat na lang din kayo, no? Yan, mga basic na sana wala rin naman kayong sakit, di ba? Nandun yung point na yon. And also, we have the April. Also, meron ka ng November and April, oh. So, iba sa inyo, April, may kakilala kang April lang arawan, or is also yun, no? Or by the last April or next year of April, pwedeng nahandun sa point yun. These are 4 days, 4 weeks, 4 months. Or by the April, pwede. Kung 4 months yan, July, August, September, October, November. Mga ganun. Also, pumalo pa sa November, Mga ganun sitwasyon. Or maybe a weeks, di ba? Also, there's a beautiful things happen into your life. Siguro may mga celebration, may mga ikasisiya ka. Yan, may mga paggaang ng situation. Yan, o kaya sa iba sa inyo is also pagbabago ito, no? Yan, may mga mag-blossom, good things happen, handun na yung point na yon. O baka naman may mga connection kayo related to a cherry blossom or sakura man yan, o kaya naman nasa bansa kayo na may mga sakura, pwedeng nando, or cherry blossom, o kaya is pupunta kayo sa bansa na may mga bulaklak, na may mga cherry blossom, di ba? Yung mga nahandon sa point. Maybe you have a vacation or you need something vacation, pwedeng nahandon sa point na yun. Or pwedeng nasa place din kayo na may mga 4 season, may mga snow or malalamig, or pwedeng, kung sa Pilipinas, sa mga Tagaytay and Baguio, di ba, nahandun sa point na yon. But still, congratulations, maaring nahandun yung point, then may mga maglilipat o paglilipat na sitwasyon. Bahay, place, tirahan, for a while, for a better, pwedeng nahandun sa point na yon. Or kinakailangan mo na rin this time na maglilis ng mga bagay-bagay. Maglinis ka ng bahay mo, or maglilis ng mga sitwasyon, may mga paglilinis o pagsasaayos na pwedeng gawin this time sa iba sa inyo, sa nakita ko dito, yan.
Yun ang nakikita ko sa iyo. And also, we have the chain. Ay, may ano ka? May mga pusa kayo? Okay, we have the chain. Event that will affect your life. Meron mga sitwasyon na magiging mabigat para sa iyo. Or may mga burden, maybe, ano. So, kung saan aspeto ng buhay mo yan. And then also, sa iba sa inyo is still naka-chain pa rin kayo sa sitwasyon. Pwede may mga tension na hindi pa nare-resolbahan, mga unresolving situation na kailangan ngayon isolusyonan na, aksyonan na, isaayos na, pwedeng na doon sa point na yun. Or kung ano mga sitwasyon or event na pwedeng maka-apekto sa buhay mo. Kaya you need to be very careful lang din sa iba sa inyo. So it comes sa mga decision mo, action, movement, mga sasabihin mo, or mga gagawin mo talaga, no? Mag-ingat ka na lang, no? Kasi medyo hindi rin maganda kasi yung mangyayari na outcome. Dito yung mga dapat mong iwasan. Hindi yung porkit sinabi ko na ganito, hindi mo naiiwasan. Kailangan iwasan mo, syempre. Para hindi maganap ang mangyayari. Mag-ingat ka na lang din kasi may friend or nakakausap mo na siya or maybe this is you, di ba? Double faces, double cara, poker face, mga ganyan. Ingat na lang kayo, no? Sa iba sa inyo. May mga nagpapanggap. Sa iba dito, maaari is relationship. Iba close relationship niya yan. Okay, you will be playing a different role. Okay, kung ano man yan, pwedeng may mga babaguhin ka kasi we have also the beginning of changing and pag-aayos, diba sabi ko? Or pwedeng may mga gagawin ka na new things in life. Or pwede may mga babaguhin ka when it comes sa sarili mo, sa attitude mo, sa physical mo, sa mga bagay-bagay of decisions, may tingnan doon sa point na yun. You will be receiving or giving a precious gift. You have the diamond. Also, maraming bulaklak din. Tulad ng kanina, marami ding bulaklak, di ba? Ibig sabihin, may mga beautiful things happen. Makaka-receive ka o ikaw yung magbibigay, di ba, ng gift or tulong or pagmamahal kung kanino man iyan sa iba sa inyo. Vice versa, o baka may tinutulungan ka na. Na-share ba with the wage? Nandito yung may mga tao na they try to distract pagdating sa iyo, either sa relationship yan or sa baka gagawin mo, yun. Parang, alam mo yung dito, di ba, kasi kung titignan ko to, parang it's like a food or cheese or something, cake or ano man tong situation na ito, parang patibong, alam mo yun, kasi why? Alam mo kasi nandito si Kat. Yan, parang may tao na ipapatibong kanya or may patibong na sitwasyon, di ba? Mag-ingat ka lang din, huwag ka masyado magta-trust din, ganyan. Or pero sana wag ikaw ito ha. Wag ikaw sana yan. Siyempre, hindi rin kasi maganda. Kasi magbubumirang yan, di ba? Mag-ingat na lang din kayo, okay? Ingat-ingat. Okay, we have the compliment from an admirer. Kung sino man itong admirer na to, yan, meron may mga, baka makareceive ka ng pasasalamat, papuri, o kaya naman is, kung sino man ito, maaari may humahanga sa'yo, o you admiring someone, may mga ganun, vice versa, or maybe yung karelasyon mo, di ba, nahado sa point na yun. Pero ingat pa rin kayo kasi baka bulahin kayo, no? Kasi andito rin yung mga pambobola situation, di ba? Mga nagpapanggap na sitwasyon. Ingat pa rin kayo. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Basta hindi lang ikaw yung gagawa niya, okay yun. But you need to be aware. Tapos nandito pa si Bear. Diba? Danger, especially in money matter. Mag-ingat pa rin kayo. Pwedeng nandun yung point na may mga lolokohin ka, dadayain ka, abusudihin ka, may mga taong mga sakim o makasarili, mga taong i-undervalue ka, ganyan, mga tao na gagamitin ka, isa rin yun. O kaya kung masyado kang palagastos, kung wala ka na maggastusin, ano pang dapat mong gawin, di ba? Hindi kailangan mo mag-ipon ng pera, nandun lang yung point na yun, di ba? And then also, is kailangan mo talaga na i-precious yung gift na binibigay sa yung universe, di ba? Kaya, ano dapat mong gawin ngayon? You need to commit sa situation. Kumbaga, huwag ka magpapadistract. Kumbaga, dito si Sun, a new beginning of the situation. Kailangan mag-focus ka. You need to commit. Kailangan may determination ka dun sa sitwasyon. Diba? Kasi andito yung Sun. Kasi there's a hope. Makakamit at makakamit mo yung gusto mo as long as mag-focus ka doon sa sitwasyon. Diba? Pero pag nagpag-distract ka, sorry. Diba? Nandun sa point na yun. Mag-ingat ka na lang kasi yung pera mo, well, nasa sa'yo yan. Pera mo naman yun. Sabay ka na. Basta maingat pa rin kayo, ha? Nandun sa point na yun.
Kasi alam ko naman na may mga pangarap naman kayo din. And we have the basic recognition reward for merit. Maaring may ginawa ka o may gagawin ka na babalik ito sa iyo. Nandun sa point na yon. So, iba sa inyo, may mga recognition talaga, papuri, pagkakakilanlan, ganyan. May mga blessing na darating sa iyo. And i-precious mo yon, di ba? Yung sinasabi dito, pahalagahan mo yon. Malaki man o maliit yan, pahalagahan mo yon. No, sinasabi dito. But you need to be very careful din talaga. Saka iba sa inyo is baka kailangan nyo na magkakain ng mga prutas o maybe nahihilig ka ngayon sa mga prutas, yan, maaring vegan ka o kaya is more on diet ka this time, pwedeng na doon sa point na yon. Meron ka ba sa pakuan, talong, bakit pati talong nandito? Diyos may marimar. Kung ano ba niya, also may flower kasi dito eh, ayan o, ibig sabihin, may blessing talaga na darating sa iyo. Or maybe you're investing for something and marireceive mo yun or may hinihintay ka na nag-invest ka and this time is hando na yung harvesting situation. Pwedeng na doon sa point na yun, ano. So, iba sa inyo, it comes sa bouquet, tsaka sa diamond and the basket and the hat, handun yung point of you are inspired this time. Sa iba, paari may mga sitwasyon na may inspired ka, na gusto mo talaga siyang gawin, na mag-focus ka doon, mga ganang sitwasyon. Ay, meron pa pala. Ito pa pala. Okay. Meron kang go outside and the guiding children. Okay, iba sa inyo, have Cordelia. Siguro, may mga time na kailangan nyo rin mag-enjoy sa buhay. No? Pwede kayo lumabas, pag-go out, ganyan. Kailangan nyo rin huminga, kailangan nyo rin lumanghap ng fresh air. Wala namang fresh air sa Pilipinas, diba? Hindi, yung mga, alam mo kapag may mga puno, fresh air yun. Depende na lang, may mga pupo na pangahayop, diba? Yun nga lang, ate. Okay, pero lumabas-labas ka rin pag may time. Enjoy your life, no? Okay lang yun kahit mag-isa ka. Diyos mo yun, hindi ka na mamamatay kung mag-isa ka lang. Ano pakailam nila, sabi nila, ay mukha naman tanga yun, mukhang ang lonely-lonely naman ng tao na yun, nag-iisa lang siya. And then what? Diba? Ganun lang yun. Kung sasabihin ka nila or ititing ka nila na ganoon, naku, wala silang pakialam. Baka nga mas malala pa yung buhay nila, di ba? Kaya nga sila kaya nga nila kailangan ng kasama sa buhay or kailangan nila ng kasama lumabas kasi they feeling lonely, they feeling sad, hindi sila masaya. Kumbaga, humuhugot sila ng lakas o saya dun sa kasama nila. Pero the person who being alone in a long time, alam mo ba yung mga tao na hindi mo papapaksak? Never mo sila mapapabaksak. Kasi may pumasok man sa buhay nila, tapos iniwan sila, hindi sila magiging apektado. Kasi why? Kasi nasanay sila, namuhay silang mag-isa. Nasanay sila na kaya nilang solusyonan lahat ng problema na alone. Kailangan nilang harapin yung mga dapat nilang kaharapin na obstacle alone. Diba? Ba't pa nila kailangan ng kumbaga din yung point na tinanggap ka nila sa buhay nila ng maluwag, pero pag niloko mo sila, sino yung mawawalan? Siya yung mawawalan, hindi ikaw. Alam mo yun? Di ba? Nag-sermon pa talaga si ate. Yun nga ang sinasabi ko dito, baka naman din may mga go-out situation, may mga pupuntahan kayo, may mga celebration, may mga mag-chill-chill dyan, pwedeng nahandun sa point na yun, baka may mag-aya sa'yo, ganyan. O maybe you have a vacation situation, yan, baka may mga go-out situation, may mga exciting plan situation, pwedeng nahandun sa point na yun. Or you need, and also we have the guiding children, may mga anak ba kayo, or maybe nahandun yung point, you're feeling young, and yung si Damara, you're in a good helping counseling and healing children. Use your skill to help children. Okay, so iba sa inyo, you have an ability. Kumbaga, nahandun yung point na may mga ability kayo na maybe magaling kayo mag-advise. Kumbaga, you are a healer, you are a counseling, o kaya you are a teacher, you are a doctor, caregiver, nurse, very religious person kayo, di ba? O kaya is may mga charity situation kayo or tumutulong kayo sa mga tao na nangangailangan, pwede na handoon sa point na yon, di ba? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Siyempre, handun din yung point na huwag mo rin kakalimutan yung sarili mo dito, no? Sa iba sa inyo. Kasi sorry ha na ako. Yan, kung masyado na kayong na-stuck sa sitwasyon, try nyo rin lumabas-labas minsan, di ba? Na doon sa point na yun.
Pero ikaw naman na magdidesisyon yan. O pwede may mga go out situation talaga. Ay, ako po. Tingnan natin ang iyong energy. Temperance. Okay, when it comes sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyo dito is siguro may mga bagay ka na iniisip na related sa bahay mo, related sa family mo, related sa karelasyon mo, nandun ka sa point na yun. Nandun din yung point na may mga bagay ka na parang nagtitimpi ka, nagtitiis ka, o maybe nandun yung point na mas this time, ang nakikita ko energy mo, mas haba yung pasensya mo, mas magiging more on patient ka siguro, nandun sa point na yun, ano? Kahit na alam mo na nahihirapan ka, kahit na alam mo na parang stable ka naman, pero siguro nandun yung point na parang pinaglalabanan mo yung mga pain na nararamdaman mo, physically, emotionally, o saan man yan, yun, pwedeng nandun sa point na yun. And then also, sa iba sa inyo, pwedeng, when it comes sa energy nyo, is may mga sitwasyon kayo na nakakaroon kayo ng pagdadalawang isip, o may mga bagay kayo na nagkakaroon kayo ng option, or pwede rin naman hindi mo alam kung kakaliwa ka o kakanan. Iba sa inyo is na doon sa point na maybe you're searching for a new direction in life, di ba? Pwedeng na doon sa point na yon. Sa iba naman, happy naman kayo with comes sa meron kayo ngayon. Siguro may mga time lang din na ganun yung naiisip mo. Diba? And then sa iba sa inyo, nandun yung point may mga pananakit ng likod, batok, balikat, balakang, bandang likod, no? Yung nakikita ko sa inyo. But still, alam ko naman na matatag ka sa nakikita ko dito. Okay lang, standing lang, stable naman yung nakikita ko sa iyo dito kahit na. Tsaka kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya. Diba? Pwede rin na doon sa point na mas more kayo nagpo-focus when it comes sa sarili nyo. Sa iba naman sa inyo is may mga bagay na nahahata kayo na nakaraan, may mga bagay na nakakapagpapastress sa inyo, o kaya nakapagpapaworrying sa iyo, anxiety, baka naman night shift ka rin, o kaya naman is kulang ka sa tulog, pagising-gising ka, o late ka na natutulog, umaga ka nagigising, kaya medyo bumawi na lang din kayo, no? Kaya medyo naglo-load din kasi yung energy. Yan, baka may mga pananakit, na mga kasukasuan, buto-buto, bala. Kung ano ba yan, there's a pain, no? Ako nakikita sa iba sa inyo. Parating kay Aris. Uy, ano ba yan? Okay, parating sa iyo. Para sa iyo, makakaramdam ka daw ng lungkot, disappointment, ganyan, loneliness, sadness, ano ba yan? Either makaka-receive ka ng text message, communication, o may magsasabi sa nito, o may makakausap ka, pwedeng nando sa point na yun. And sa iba naman sa inyo is, bakit walang ginagawa si mami? Sa iba sa inyo, may susugal? Sino yung nagsusugal? Parang may taong nagsusugal. Or nahandol lang talaga sa sitwasyon na mahilig ka lang talagang makipagsapalaran at sumugal sa buhay. Pwedeng nahandol sa point na yun, ano, yung iba. And then, ang nakikita ko sa iyo is magkakaroon ng mga union. Yan. Uy! Sinisira! Magkakaroon ng mga union, pwedeng sa family mo o sa mga connection mo, yan, magkakaroon doon ng union. And handun din yung point na may mga bilaang magaganap o pwedeng yun yung bigla ang mga magaganap o mangyayari. Pwedeng mga union yun or pakikipagkita sa kung sino man, may mga unexpected, pwedeng ganun hindi mo ina-expect na biglang lilitaw siya, bigla siya makipag-communicate, yung mga ganun sitwasyon. And also, parating din sa iyo is, nandun din yung point na may mga excitement situation ako na nakikita sa iyo. Yan, pwedeng nandun yung point may mga makakaramdam ka ng excitement o may mga excitement na gagawin ka sa buhay. Ganun. And then also, basta ma-excite ka daw o mga excitement. Handun din yung point na magiging tampulan ka ng ano ba yan? Tampulan ka
ng usapan, gano'n. Pag-uusapan ka, gano'n. Yan, pag-uusapan ka or puwedeng you will become a center of attention na do'n sa point na 'yon, sa iba sa inyo. And then also is merong merong achievement akong nakikita sa'yo. Kumbaga is siguro meron kang ginawa or gagawin na you will enjoy the reward of your success dahil dun sa effort na ibinigay mo. Yan, may mga reward, success, achievement, ako na nakikita sa iyo, yon. No, may tao rin na parang hihingi ng suporta sa iyo or may tao ka na susuportahan or ikaw ang hihingi ng suporta or may taong susuporta sa iyo ha, vice versa. Yun na nakikita ko. Handito rin yung point na may mga bagay daw na parang nalilito ka. Ganun. Sa nakikita ko dito, yun, parang may mga bagay o sitwasyon na nalilito ka or malilito ka, maybe. Magkakaroon ka din ng mga pagre-reminiscing from the past situation. Pwedeng mga dati mong trabaho, dati mong kasamahan, or maybe yung missing someone, or pwedeng sa iba is marirevisit mo talaga yung mga nangyari in the past, diba? Good man yan or bad, pwedeng nandun sa point na iyon. Sa iba is may taong matigas ang ulo. Sa iba, I don't know why, but still you are feeling stuck in some aspect of your life. Parang may mga sitwasyon na parang feeling mo hindi nag-i-improve, hindi nangyayari yung gusto mo mangyari, hindi nagsasucess, ganyan. Basta be responsible lang din sa iba sa inyo. Baka makaramdam ka rin ng mga um, katamaran sometimes or you're feeling bored in some aspect of your life kung nahanto na sa point na yun. No, ingat na lang din. Basta balansehin mo lang in control. And then also, ang nakikita ko sa iyo is may mga sitwasyon daw na magpuput ka ng effort doon and itatry mo daw yun na i-develop, pukusan, magkukumit ka daw doon at mamasterin mo or ibibigay mo yung hard work mo doon. Yun na nakita ko. Pero alam mo, yung gagawin mo na yun, na kasi nasa sa'yo yung susi, ibig sabihin, kung yun talaga yung pakay mo, it's good kasi makukuha mo siya. Pero isipin, pag-aralan, aralin, gawin, siyasatin mo daw yung sitwasyon. Ibig sabihin, no, kung may mga bagay din kasi na sinasabi dito na kailangan mong baguhin sa sarili mo para mas makamit mo yun. Basta always have a clear path, positive destination, kailangan mo ng movement at action, tsaka syempre, time is gold, no? Sayang, ang daming nasasayang na oras kasi this time. Kaya basta mag-continue ka lang sa direction to find your goal. Yun ang sinasabi. Kung may mga bagay na kailangan talikuran mo, ilet ko mo, nahanda yung point na yun, no? Huwag kang maging slow, huwag kang maging stagnant na situation. Kailangan mag-put effort ka talaga sa bagay na yon o sa sitwasyon na yon, di ba? Kailangan huwag kang mag-delay, di ba? Kailangan makapag-focus ka. Be practical also, no? Sa iba, sa inyo. Kasi pangarap mo yun, di ba? Kilos-kilos din pag may time, di ba? Kailangan nyo rin kasi na maghigpit. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Aries. Nai-stagnate yung iba sa inyo, no? Parang alam mo yung yung ibang success mo sa buhay. Basta i-reverse mo to ha. Sabi mo, ay naku ate, ang negative naman. Well, choice mo na sumausaw o gawin yung sitwasyon na to is your choice, di ba? Pero kung hindi mo gagawa ng paraan yan, choice mo pa rin yun. Hindi choice ng baraha yan kasi binibigay na sa iyo yung point. Binibigay na sa iyo yung you need to take it action. Decision mo na lang yan. Ang sisihin mo yung sarili mo, di ba? Ganun lang yun. Dapat iwasan. Kung kailangan mo naman ng help, may magtutulong naman sa'yo, di ba? Ganun lang yun. Okay. Dapat mong iwasan. Iwasan mo, syempre yung hindi ka, I have the 7-7. Iwasan mo, syempre yung hindi ka makapagsimulang muli. You need to start fresh into your life. Saka syempre be responsible. Huwag ka mapanghihinaan ng loob. Iwasan mo, kasi you need to open up din minsan. No, if you want to speak out, open up, gawin mo. Dapat mong i-release yung mga worrying, anxiety, kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo ibalik
para sa sarili mo, gawin mo, di ba? Ibalik mo yung tiwala sa sarili mo. Alam ko na may tiwala ka naman sa sarili mo. Pero wag ka lang mapanghihinaan ng loob. Yun lang yun. And then, syempre, kailangan magkaroon ka ng mga logic organized. Andun yung point na kailangan mo talaga ng tamang proseso or sistema or rules with comes sa sarili mo, di ba? Tandaan mo naman, is ikaw yung gagawa nito, ikaw yung magpapasya nito, di ba? Iwasan mo yung mga tao na mapangling lang, hindi makatotohanan, and yung buhatin lahat ng responsibilidad na akuin, mga ganyan. Too much responsibility is siguro medyo bawas-bawasan mo kung hindi naman, kung pwede, kaya nga sabi ko, speak out, di ba? Kailangan mo rin magsalita, di ba? Yung mga ganun sitwasyon, kung yung mga bagay o sitwasyon ka na, kailangan mo i-let go na. Ito na yung time na sinasabi na i-let go. Pero sinasabi naman dito, basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Alam ko na marami kang wishful thinking or dinidaydream mo dyan o pinapantasizing, kaysa sa nag-iisip ka dyan, bakit hindi mo gawa ng solusyon at mag-action ka? Nahandun lang yung point na yun, di ba? Yun, something need to let go into your life, ang sinasabi dito, para mas maging magaang yung situation mo, mas gumaang yung energy mo, or mas maging maganda yung flow, kumbaga. Yun ang sinasabi. Kailangan mo rin kasi dito is disiplina. Okay? Yan, kailangan mo magkaroon ng disiplina. Siyempre, tingnan natin ang iyong love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aries in love. Tsaka magkaroon ng mga magpapaliban. Ay, bukas na lang. Ay, tsaka na lang. Ay, tatapusin ko na lang muna ito. Tapos after nito, tsaka ko na may susunod yun. Eh, paano ko hindi natapos yun? Di ba? Nandun na yung sa point na yun. Yan. Iwasan mo yung mga pagpapalitan. Love. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, ay meron. Isa, dalawa, tatlo? Ang dami naman natin. Pwedeng LDR kayo? Isa or dalawa to, no? Sa iba. Eh, kung di tatlo, edi wow, Diyos ko, kayo na. Baka naman, pahingi, joke. Hindi, iyo ko ng sakit ng ulo. Okay, andito yung sitwasyon, yes, meron. Handun yung point na yon. And then also, I don't think so kung gusto mo siya. Pwedeng isa dito, hindi mo siya gusto, nandun yung point. Or pwedeng isa dito is ginagawa kanyang option, maybe, ano. Pero ang sinasabi dito, magkakaroon ka ng disappointment, oh. Isa dito, nagsisinungaling. Isa dito, may lihim. O baka both sila. Tapos ikaw pala ito, Diyos mayo, wag naman po. Oh, well, basta ano ka lang, maging aware ka lang din, ha. Kung kayo naman is nagkahiwalay, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay. No? Kung titingnan ko dito, talagang binigay mo yung effort mo. Binigay mo yung suporta mo. Pwede rin kasi na ibinigay mo yung lahat para sa kanya. Pwedeng nandun sa point na yun. Love man yan, o financially man yan, or effort man yan, or yung valuing mo man sa kanya yan, yun na nakikita ko sa iyo. Dito sa sitwasyon, nung nakita ko dito, kasi iniisip ka pa rin niya eh. As in, kahit nagkaroon na kayo ng distance, nitong taon na to, naiisip at naiisip ka pa rin niya sa nakikita ko dito. Dito sa sitwasyon niya is, yes, alam ko na nagkaroon ng mga sadness and disappointment, napagod na rin kasi yung isa, no? Kaya rin nandun yung point na lumayo sa nakikita ko dito. Pero, nagkakaroon ng pagsisisi, nagkakaroon ng pag-isolate, hindi ka pa niya totally na-end sa buhay niya nitong taon na to, or maybe this is you, yun na nakikita ko sa kanya dito. As in, hindi. Dito sa sitwasyon is, kung titingnan ko siya, nagkaroon siya ng awakening or nahandun yung point na maari nagkaroon siya ng comparison, or pwede rin kasi sa iba na merong mangyayari sa buhay niya na ikalulungkot niya, at yun yung isa yon sa magiging susi para mas maisip niya to move forward sa iyo. Yun ang nakikita ko sa kanya dito. May mangyayari sa kanya. Kasi andito rin yung paghihintay eh.
Sa nakita ko, pero hindi ka pa niya talaga totally natatapos sa buhay niya. Hindi. Dito sa nakuha kong energy, hindi. Yun na nakikita ko. Or maybe this is you. Kung kayo naman is may third party relationship, oo. Kasi nandun na yung attraction. Kasi may hinanap siya na wala sa'yo. Yun. Mararamdaman mo naman kasi minsan may mga pag-iwas na rin sa nakita ko dito. Siguro more on stagnant ka lang din, ganyan. Kumbaga siguro natatakot ka lang din na what if iniwan mo siya, what if ganito, what if ganyan, or vice versa. Yan. It's more on emotional o handun yung kalungkutan pagdating dito sa sitwasyon. Siguro lang din nanghihinayang ka lang din na iwanan siya or ganun, mga ganun sitwasyon, nalulungkot ka lang siguro. Pero choice mo naman daw yan. Dito sa sitwasyon, wala pa ako nakikitang ending. Yun na nakikita ko. Baka namumulat-mulat ka lang pero hindi mo kaya, pwedeng nando sa point na yon. Okay, kung wala naman kayong third party relationship, kung wala kayong third party relationship, stable naman yung connection sa nakikita ko dito. Yun nga lang is merong sitwasyon na hindi ko alam kung isa sa inyo is bahala na situation ang ang kanyang thinking or maybe LDR din kayo or nandun yung point of attraction din. May mga pagpaplano ako nakikita pero may mga darating daw na sitwasyon na hindi mo magugustuhan or hindi niya magugustuhan nandun sa point na yon. May mga challenge na darating sa relasyon na ito. Meron. Ihanda mo nila yung sarili mo. Tsaka, nasa iyo naman yan. Ganun talaga ang love. Ganun talaga ang love life, di ba? Kaya, kasi doon kayo patatatagin patitibayin, no, sa mga challenge na yun. Pero kung sa may mga third party dyan, kung ikaw yung third party, well, or ikaw yung gumagawa ng third party, well, it's your choice. Tingnan natin na iyong doon sa mga magkarelasyon, aware kayo sa isa't isa. Pwede rin kasi na aware kayo sa isa't isa, nandun yung point na yon, kaso parang isa sa inyo may problema. Isa sa inyo may problema or pwede rin na hindi pa may sitwasyon na hindi pa clear para sa kanya, pwedeng nandun sa point na yun. Ikaw or siya. Tingnan natin na iyong money and trabaho. Money and trabaho po. Kalayo. Okay, pagdating sa iyong money and trabaho, sa trabaho mo, natural naman yun na parang siguro paulit-ulit nangyayari, no? Parang same pattern, mga ganun sitwasyon. Magiging okay, magiging hindi, magiging okay, magiging hindi. Parang sala sa init, sala sa lamig, nandun sa point na yun. May mga disappointment, natural yun, no? May mga pain or may mga bagay na feeling mo parang hindi ka masaya, feeling mo hindi mo alam kung anong parang mga ganun sitwasyon. Yan, pwede rin sa iba sa inyo may mga bagay kayo na hinihintay, ano? Trabaho man yan, pera man yan, may rinahan doon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo, may mga delay situation kasi ako nakikita sa inyo. Yan, maaring may mga delay of success, delay of opportunity, ganyan, o baka ari din na idinidelay mo, di ba, na doon sa point na yon. Yun na nakikita ko dito. Pwede rin na may mga nagkakaroon o magkakaroon ng mga sagabal na sitwasyon, di ba? Kaya hindi ka mag-success o hindi mo makuha-kuha yung ninanais mo. Pwedeng nandun sa point na yun. Pwedeng feeling mo. Kasi ang nangyayari kasi sa point mo, naloloss of control yung pera or yung trabaho mo no? Kumbaga, handun yung point na may mga sagabal lang din siguro, no? Or may mga, sa iba, delay to. Kumbaga siguro nahandun din yung point na kung may mga bagay na naulit noon, mauulit yan muli. Paulit-ulit siya. Magiging okay, matumal, mga ganyan. May mga nangyari noon na mauulit, paulit-ulit siya, ganon.
sa nakita ko. Siguro, it's time to change the situation, ano, sa nakita ko ito. Kailangan kung may mga plano ka, i-forward mo yon, no? Kailangan mo rin kasi na maging very adventurous, mag-action ka, mag-progress ka, 'di ba? Kumbaga, handun yung point na mag-explore ka rin ng mga bagay-bagay. Hindi yung maghihintay ka, ay bukas na lang, tsaka na lang. Huwag kang magkaroon ng pagpapaliban, ng delay. Kailangan magkaroon ka ng pagsasaayos sa buhay. 'Di ba? Ay, may another message muna ako, baka makalimutan ko. May nakikita akong dental clinic. Hindi ko alam kung may mga mag may mga mananakit ba yung bagang, ipin, bagang ipin, gilagid, o kaya baka kailangan na may mga nagpapa-braces ba, may mga papapustiso ba, or may mga magpapapasta ba. Basta there's a dental clinic situation, o baka kailangan mo na magpa-cleaning, kailangan mo siguro na maging aware kasi baka kung anong mangyari sa bunganga mo, sa bibig mo. Ano ba 'yan, ang pangit ng bigkas ko, sorry ha. Mga gano'ng sitwasyon ano, or maybe someone is ko-connect sa'yo na ganoon, 'di ba? O connected sa'yo na ganoon, o kanyang pangangailangan. 'Yun, okey, mag-focus na tayo. Okey, dito sa sitwasyon mo, sa iyong kaperahan or trabaho, ang sinasabi naman dito is kung ano naman din daw yung trabaho mo, 'yun yun yung ano mo, makakamit mo. Siguro may mga bagay lang kailangan mong ayusin o isaayos this time. Yun ang nakikita ko dito pagdating sa iyong kaperahan. Sa iba sa inyo, maaring nandun yung point na maybe you are thinking about paglipat, mga ganyan. May mga paglipat. Also, may mga bagay na kailangan baguhin talaga and transform. May mga bagay na kailangan i-let go, mga ganyan, para mas maging good yung iyong kaperahan. Sinasabi, nasa sa'yo naman yung paano mo gagawin yun, ano? Kasi hoping, walang loss, no? But still, sana hindi kayo lahat merong bad luck ako nakikita sa part mo or sa baraha mo. Pero syempre, i-revoke nyo yun, di ba? Kaya nga sinasabi yung warning para maiwasan nyo yun. I-reverse mo siya, i-analyze and reverse mo. Yun nakita ko. May nakikita ko kaguluhan. Kaguluhan. May tao na lumalaban sa pagbabago ng sitwasyon. Merong sagabal. Yun nga, parang paulit-ulit. Paulit-ulit eh. Hindi ko alam in what way eh. May mga ganon. Merong tao or maybe you, parang, I don't know why, parang hindi siya naniniwala when it comes to a destiny. Yun, may mga ganong situation. Parang hindi na ako naniniwala or hindi ako naniniwala when it comes in that destiny. Parang parang binibreak niya yung cycle ni universe, parang nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko. Or maybe hindi lang talaga siya paniwalain sa iba. Yan. Yung iba sa inyo, nagiging zigzag, ano? Alam mo yung zigzag? Yan, nagiging zigzag. Parang, hinahayaan na mangyari yung mga bagay o sitwasyon na yun. Ingat na lang din kayo, ha? Kasi may mga bagay na kailangan yung bigyan talaga ng effort and hard work and i-develop. I-masterin nyo, practicein nyo, o kaya iskumpunihin nyo, siyasatin nyo, no? Kung yung mga bagay na yon na kailangan mo i-work it out into your life. Arigato namaste, God bless.